In fact, anong sabi ni Gutesa nung siya ay nag-appear sa Senado, no? Sabi niya, sangkot din dito si former Speaker Martin Romualdez. Tama. Where is Speaker Martin Romualdez now? Inaantay natin na mga malalaking tao hindi pa napapakulong. Kaya lahat ito, mga kababayan, pumupunta ito doon sa tinatawag na tiwala sa gobyerno, yung trust. Kung makikita ninyo na yung gobyerno, hindi nila napapanagot yung mga dapat mapanagot, nawawala ng tiwala ang tao. Eto nga mga kabdita, pag-uusapan ho natin, no, kung sino-sino nga ba dapat ang totoong mananagot dyan sa nangyaring pagnanakaw nila sa gobyerno tulad na lamang ho ng paglantad ni Gutesa. Di ba pinatotohanan na ho ni Saldico mga kabdit lahat ho na sinabi ni Gutesa na kung sino-sino ho yung mga dinadalhan ho nila ng pera dyan sa Aguado, sa Malacanang, mga kabdit, kulang pa ho ba yun? Tapos pinasisinungalingan pa daw na itong abogada na hindi naman daw ho siya pumirma. Natural. Kung hindi ikaw ang pumirma dyan, sino nagtatrabaho sa office mo? Hindi naman kailangan magsinungaling ni Gutesa o isugal ang kanyang buhay para lang sa ganyan, sa maliit na halaga. Kung sasabihin yung binabayaran lang siya, ngayon, nasaan na nga ba itong si Gutesa mga kapdi? Hindi ho kaya pinatahimik na nila ito? O ginagawa na rin ho nila para bumaliktad si Gutesa at ang mangyayari mga kapatid, masisiraan na naman o pag-iinitan na naman sino? Yung mga Duterte. Yan na naman po yung nakikita nila solusyon yan. Dahil lalong-lalo na ngayon sinasabi ho kasi ito si Gutesa, mga kapatid, parang tinotorture. Kasama ho ang kanyang pamilya. Kaya ngayon nagtatago o hindi na ho natin alam kung hawak ba talaga netong makakaliwa, mga kabila, si Gutesa. Kasi ngayon mga kapatid, kung konti na lang ho yung nasasagap nating balita sa kanya. Kanino pa ho natin nakikita? Kina Kong Mike Defensor. Diyan po natin nakikita yung mga konting-konting impormasyon o balita kung nasaan ito si Gutesa. Kaya nga nung nagka-interview, nagkatapat si Prof. Malu Tiquia at si Auntie Claire Castro. Diniretso ho ni Prof. Malu Tiquia si Butangerang Claire. Nasaan si Gutesa? Tapos over naman po sa protective itong si Auntie Claire Castro. Di ba? Kaya makikita ho natin mga kabdit na pwedeng hinawakan na ho si Gutesa sa leeg para hindi na ho magkalat ng another impormasyon o ikasisira ni Bobong Marcos Jr. Tapos ito si Martin Romualdez. Siya naman talaga yung dahilan kung bakit nagkakagulo sa House of the Representatives. Siya naman din yung dahilan kung bakit, alam niyo na yung mga pagnanakaw ng bilyon-bilyon. Di ba kaya nga ho nag-resign yan bilang speaker dahil dawit yung pangalan niya. Kung hindi ho talaga nadawit yan si Romualdez, mga kabdita, tingin nyo ho ba magre-resign siya bilang Speaker of the House? Tsaka saan ka makakakita mga kabdita? Speaker of the House tapos meron pa ho siyang mga speaker. Di ba sila Luis Tro na ngayon kinakasuhan na rin ho dahil nga sa graft, mga corrupt, malversation. Ano hong expect natin sa mga yan? Tapos yung inappoint na another speaker, si Boji D. Ano ho? Di ba? Isa pa ho yan na may insertion na ilang bilyon. Kaya mga ka-update, yung mga ina-appoint ko nila dyan sa Malacanang, sa gobyerno ni Marcos Jr. o sa House of the Representatives, may mga connection ho dyan sa Luther King na si Tambaluslos. Kaya imposible na itong presidenteng bangag, mga ka-update, walang kinalaman dahil mismong yan, pinsan niyang buo ho yan mga ka-update. Nasa ugali, nasa dugo na talaga nilang magpipinsan, yung Marcos, Tambaluslos, yung mga magnanakaw. 'Di ba? Nasa dugo na ho nila. Namana na nga agad dito ni Charis ng House of the Representatives. Namana niya na ho agad sa tatay niya, sa tito niya, at walang iba, sa lolo ho niyang diktador. Kaya nga mga kabdit, wala na ho tayong mahabang pag-uusapan dito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang likes and shares and subscribe lang mga malaking tulong na yung reacta na ho tayo. Sabay-sabay tayo mag-react dito nga kung sino nga ba o nasaan yung mga mastermind na kailangang managot, hindi yung mga small time na sila diskaya ang pinag-iinitan. Kaya mga ka-update, reacta na ho tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. At kapag ka nawawala ng tiwala ang tao, when I say tao, that includes the ordinary person, yung consumers, taxpayers, pati mga investors. O yan, sige mga ka-update, ito nga si Kabayong Vice Ganda. Di ba alam naman natin na kahit galit sa mga Duterte yan, nasasaktan din ho sila dahil mga kinukurakot din ho yung mga binabayad nilang
tax, pare-pares naman ho kasi tayo. Kaso, ang pagkakaiba ng mga ito, mga kabdit, yung mga makakaliwa, ayaw ho nila yung magipagtao sa mga sumusuporta kay Tatay Digong. Bakit ho, mga kabdit? Kasi nga, isa ho din sila mga anti-DDS. Imbis na magalit ho sila sa mga nagnanakaw dyan sa gobyerno, mas nagagalit ho kasi sila sa mga Duterte. Bakit ho sila nagagalit? Dahil ba dun sa war on drugs na ginawa ni Tatay Digong? Kung hindi naman ho ginawa ni Tatay Digong kasi yan, mga kabdit, tingin nyo ho ba hindi lilinis yung Pilipinas? Tingin nyo ho ba hindi siya rerespetuhin ng mga malalaking bansa tulad ng Amerika, ng Europa, ng China? Tingin nyo ho ba, mga kabdit, hindi rerespetuhin si Tatay Digong kung hindi niya ho ginawa yan? Kaya nga nung nagkaroon siya ng ito mga tawag dito mga kabdit, yung bago matapos yung kanyang termino, yung nag-speech ho siya, na tinanong siya ng reporter kung ano yung mapagmamalaki ni Tatay Digong na natapos niya sa kanyang termino o sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Sinabi niya ho ni Tatay Digong, diniretsa niya itong reporter na wala daw siyang ipagmamalaki. Bakit daw siya magmamalaki? Hindi naman daw niya pera yan. Pera daw ho ng taong bayan. Kaya makikita ho natin, etong si Tatay Digong, napakalayo ng level kay Bangag. Bakit ho natin nasabi napakalayo? Isipin nyo yung proyekto ni Tatay Digong. Si Tatay Digong nagpasimula, si BP Sara. Alam niya na ho yan, sa Davao City, yung Bukana Bridge. Pinondohan ho ng China. Tapos ano ho sinabi ni Bangag? Isa daw ho sa major projects niya. Diba? Nakakahiya ho itong si Bangag. Credit grabber na. Diba? Sumobra na ho sa kaka-TikTok niya ho. Gumaganyan-ganyan ho. Tapos gumaganyan na ho yung bunganga niya. Tignan nyo, katapos ng termo nila itong si Anticler Castro, dyan sa Malacanang, isa na rin hong gumaganyan yung bunganga niyan. Bakit ho? Dyan sa amo niya. Mamamana niya ho yan. Tingnan ho natin, mga kaptita. Pagka nawawalan po yan ng tiwala, yan po ay nakakaapekto sa lagay ng ating ekonomiya. Kaya no wonder po nung nakaraang quarter, napakababa po ng paglago ng ekonomiya na nakita natin. Doc, ang Department of Finance Chief ay nagsabing by 2026, so sa susunod taon, ay mananatiling magpapatuloy po itong target po nilang upper middle income economy. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa tingin po ninyo sa estado ng ating sa kalagayan po ng ating ekonomiya ngayon, ay ganun din ho ba ang nakikita po ninyo bilang isang ekonomista? Alam mo, Jade, in as much as hindi ako agree sa mga maraming polisiya at pinagkagagawa nitong gobyerno ni Marcos Jr., syempre hinihiling ko rin naman na marating natin yung upper middle income status na yan ngayong 2026. Syempre kasi maganda naman kung marating din naman natin yan. Kaya lang, based doon sa nakikita natin na performance ng ating ekonomiya, yung lalong-lalo na yung kalidad ng pamamahala kasi nakaka-apekto yan sa takbo ng ekonomiya, malabo po na mararating natin yan sa 2026. Kasi po, kung titingnan ninyo, yung paglago ng ating ekonomiya ay mababa. In fact, nung nagdaang quarter, nag-grow lang tayo ng 4%. At yung growth natin for the rest of 2025, hindi nito maaabot yung target na sinet ng ating gobyerno para ma-achieve yung upper middle income status for 2025. So, ibig sabihin, kung yung paglago ng ating ekonomiya pagdating ng 2026, kapareho pa rin ng paglago ng ekonomiya natin nitong taong 2025, malabo pong marating yung upper middle income status na yan. So, totoo lang, Hindi nga ho natin mararating yan, mga ka-update. Dahil yung mga ating kababayan na magsasaka nga lang o hindi nila maayos-ayos o mabigyan ng magandang laban dahil sa sinusulong nga ni Bangag na 20 pesos na bigas, paano naman ho nila bibilin yung mga palay? Paano ho nila bibilin yung mga palay ng mga magsasaka? Magkano? 8 pesos, 7 pesos? Paano ho sila kikita yung mga ating kababayan magsasaka? Kung gusto ho natin, mga ka-update bigyan ho nilang maayos na kagamitan niya mga yan, tingin ho natin, mas lalago itong ating ekonomiya dahil napakalaking tulong ho ng mga farmers, mga kapatid. Isa ho sa may pinakamalaking tulong yung farmers sa ating bansa. Pero dahil nga hindi ho sila nabibigyan ng tuunan ng pansin, tingnan nyo ho, wala. Marami ho sumusukong magsasaka dahil sa kawalang hiyaan ng gobyerno ni Bangag. Tapos, ang mahirap pa dito sa ating bansa, mga kapatid, sobrang dami ng kailangan. Bago ka makakuha ng ID, kailangan mo pa ng another ID.
Ganyan ho dito mga kabdit. Mag-a-apply ka ng trabaho. Sobrang dami hong kailangan gamit. Ganyan, papeles. Pero yung sahod ho nila, magkano? 15,000. Minsan nga ho, wala pa. Every month. Di ba? Paano ho tayo lalago kung mismong gobyerno ni Bangag hindi ho nakakatulong sa ating bansa? Pulong po papogi dyan sa media, papogi sa social media, sa media outlets, kahit saan mga kabdit. Nagpapa-pogi lang, nagpapabango ng pangalan, pero yung totoo, nagsiservisyo ho ba siya? Tanong ko lang ho, 3 taon na siya namumuno, ano ba yung napagawa niyang maayos sa ating bayan? Ano yung pagmamalaki niya? 22 classroom na pinagawa niya? Sa 1 taon, isipin niyo ho yan mga kabdit. Pero magkano yung pondo? Malaki hong pondo, billion ho yung pinupondo. Pero saan napupunta? Doon ho sa mga bulsa ng mga magnanakaw. Diba? Po, ang kinakailangan ng ating ekonomiya ay lumago po ito ng mahigit ng 7% para po ma-achieve yung upper middle income status. So, sa palagay ko, yung sinabi ni Secretary Recto na mukhang mararating daw itong upper middle income status, sa palagay ko po ay guni-guni lang niya yun. Pero ano yung mga nakikita po ninyong mga hadlang o pinakamalaking hadlang, Doc, at yung risk factors baga sa pag-abot ng target na ito? Isa ho ba sa mga naisip po ninyo itong issue po ng korupsyon? Oh, actually, Jade, maraming headwinds, tinatawag natin dyan. At yung mga headwinds na yan, meron dyan na meron tayong control at meron din tayo dyan na wala tayong control. So halimbawa, Jade, yung mga natural disasters, kagaya ng mga pagdaan ng mga bagyo, mga malalakas na pag-ulan, pagbaha, itong lindol, putok ng mga bulkan, yung mga nangyayari sa ibang bahagi ng mundo, yung mga geopolitical tensions, wala tayong control dyan. Hindi natin kayang impluwensyahan. Pero yung sa kaso ng korupsyon, halimbawa, yung kalidad ng pamamahala, may control tayo dyan. In fact, kung mamarapatin lang ng taong bayan, na sila na mismo ang magprotesta at kumilos para magkaroon tayo ng pagbabago sa ating bansa. So kumbaga, that is something na we can control. Or kung ayaw nating kumantong sa ganyan, pwede naman yung mismong gobyerno na sila mismo, magpakaayos sila sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang pamamahala. Hindi puro performative lang yung ginagawa. Kagaya na nakikita natin, halimbawa yung ICI. The ICI is purely performative. Bakit ko nasabing performative? Yung inaantay natin halimbawa ng mga paglalahad, kagaya ni Congressman Sandro, bigla na lang naging executive session. Inaantay natin kung ano yung mga impormasyon na lalabas. So ibig sabihin, kagaya yung ICI, which is a creation of Marcos Jr., in the guise of good governance, puro naman executive session ang nakikita natin. So, kumbaga, purely performative. Yung mga pagpapakulong bago magpasko, kagaya yung kay Diskaya, that is performative. Bakit? Kasi yung mga malalaking isda, yung mga behind dyan, kumbaga yung mga mas malalaking taong involved, hindi pa rin napapanagot. In fact, anong sabi ni Ayan mga kabdit, ako naniniwala ho kung performative ito. Bakit ho natin sa nasabing performative? Pinangako lang ho kasi ni Bangag na may makukulong bago magpasko. Pero ang katotohanan ho ba niyan mga kabdit, ano na ho ba kayo dyan? Mga kabdit, tingin nyo okay na ho ba na si Diskaya tsaka yung asawa niyang nakakulong sa Senado, yung kailangan managot lang? O yung mga tinuro ho ng mga tao na si Martin Luther King, si Marcos Jr., si Anor, naho natin yung mga yan. Yung mga totoong may utak, yung mga totoong dinadawit sa flood control. Pero bakit si Diskaya lamang ho yung kanilang kayang ikulong? Sa bagay mga kabdit, yung ICI, pinatayo nga pala nila ho yan para may resibo lamang ho. Hindi ho hulihin dahil siyempre mga kabdit, hindi naman iimbestigahan itong si Bangag Jr. tsaka si Luther King, di ba? Kaya nga nag-resign na ho yung mga ibang commissioner dyan sa ICI. Kasi mas uunahin niya lang daw sarili niya, yung pamilya niya, kesa daw makialam pa ho siya sa problema ng Pilipinas. Gutesa, nung siya nag-appear sa Senado, sabi niya, sangkot din dito si former Speaker Martin Romualdez. Where is Speaker Martin Romualdez now?
Diba? Si Secretary Bonoan, where is he? He's out of the country. Zaldico is still out of the country. So kumbaga, yung mga politicians, yung mga high-level officials, Kung hindi ho sila makakapagsalita, tulad nitong sila Bonoan, ngayon, di ba, wala na ho yun sa Pilipinas si Bonoan. Si Martin Luther King, nasaan? Wala ho, chill-chill lang ho sila. Kasi kaya ho nilang bayaran ng malaking halaga yung mga pwedeng magsalita dyan sa media, tulad ng mga, ni Auntie Claire. Di ba sinabi nga ho ni Auntie Claire Castro na hindi daw pwedeng imbestigahan agad si Martin Luther King. Bakit to mga kabdit? Kasi nga ho, wala daw sa ebidensya, pero yung mga pinagdadaldal ho nitong si Gutesa, ayaw nilang paniwalaan. Pero yung mga anti-Duterte, pag anti-Duterte mga kabdita, agad hong lumalabas, yun, pinaniniwalaan na ho agad nila. Kaya hindi ho natin sila pwedeng sisihin. Na si Diskaya lang ho yung kanilang ipakulong dahil sila nandyan na sa gobyerno. Alam ho nila mga kabdit, sila yung mga utak ng malalaking sindikato. Tignan nyo si Remula, hindi maimbestigahan si Tambaloslos. Yung mga dawit sa flood control, hindi ho nila kayang pakialaman. Sinong inuuna nila? Yun na, yung vice-presidente ho natin na malapit na maging presidente by the year 2028. Yan lamang ho yung kaya nilang butas-butasin, gilid-giliran. Pero yung mga totoong magnanakaw sa flood control, wala ho. Yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, wala ho silang magawa dyan. Puro mga small time, mga daliri lamang ho yung kaya nilang patusin. Tingnan nyo si Cabral. Diba? Dahil maraming alam si Cabral, tingin nyo ho ba suicide yung nangyari? Tingin nyo ho ba gagawin na tumalon ni Cabral? Obvious na mahuhuyan mga kapatid. Obvious na ho yan. Unti-unti na hong pinapatahimik yung mga may alam sa flood control, may mga alam sa proponents, mga insertion dyan sa congressman, yung mga senatongs. Si Lebiste mga kapatid, kaya sana mag-ingat-ingat yan si Kong Lebiste dahil nilantad niya na nga ho, di ba? Nilaglag niya ito si Redon. Si Martin Luther King ayaw niya mahunang banggitin, pero alam niya mga kapatid, may insertion yan. Alam niya ho lahat yung mga may insertion. Si BP Sara lang daw ho yung walang insertion. Yung malinis yung pangalan. Diba? hindi pa rin po sila napapanagot. Ang nakikita natin ng mga nakukulong ay yung mga maliliit na participants lang. Not to say na hindi sila involved. No? Bayon sa mga nakita natin sa mga testimonya, they're involved, but yet makikita mo performative lang eh. Maliliit lang yung mga hinahuhuli nila. Yung mga talagang inaantay natin na mga malalaking tao, hindi pa napapakulong. Kaya lahat ito mga kababayan, pumupunta ito doon sa tinatawag na tiwala sa gobyerno, yung trust. Kung makikita ninyo na yung gobyerno, hindi nila napapanagot yung mga dapat mapanagot, nawawala ng tiwala ang tao. At kapag ka nawawala ng tiwala ang tao, when I say tao, that includes the ordinary person, yung consumers, taxpayers, pati mga investors. Pagka nawawalan po yan ng tiwala, yan po ay nakakaapekto sa lagay ng ating ekonomiya. Kaya no wonder po nung nakaraang quarter, napakababa po ng paglago ng ekonomiya na nakita natin. No? So, kumbaga, pwedeng magbago pa rin tayo, Jade. Pwede pa rin magbago yan if the government itself, yung pamumuno, sina Marcos Jr., if magiging genuine talaga yung kanilang gustong mangyari. No? Kasi nakikita natin ngayon, it's mostly purely performative. No? Para lang mapalabas na meron silang ginagawa, and yet yung mga dapat mapanagot, hindi nila na mapanagot. Pero sa nakikita po ninyo, Doc, sapat ho ba yung mga polisiya o reformang ginagawa ng gobyerno? I mean, mga programa po nila, ang problema lang talaga ay yung nagpapatupad. Well, kasi sa plano naman, meron tayong Philippine Development Plan. So in paper, in principle, makikita mo na maganda sana yung papupuntahan ng ating bansa. No? Kung if you, the listener, no, put in some time to go over the Philippine Development Plan at saka yung plan natin for the next 40 years, nandun lahat sa TEPTEB yan. If you have the chance to read it, napakaganda sana. Very utopic yung baga yung gusto nilang papuntahan ng ating bansa. And yet, nakakatalo tayo sa implementation. So nakakatalo po sa pagpapatupad nitong mga programa. Doon na nga pumapasok yung grafting corruption. No? So tinan mo na lang, Jade, for budget 2026 for example, napakalaking porsyento pa rin ng budget ng DPWH napupunta sa mga
suspicious na mga proyekto sa mga distrito. So nandun pa rin yung tinatawag na mga allocables. Nandun pa rin sila. So kumbaga, makikita natin na yung mismong yung pamamahala mismo nandun ang problema sa ating bansa sa ngayon. At syempre, alam mo, Jade, bukod sa pamamahala, meron pa rin naman existing na problema talaga ang ating bansa. Yung fundamental, yung struktura ng ating gobyerno ang may problema. So, ibig sabihin, yung sa aming mga ekonomista, ang tawag namin dyan ay weak institutional capacity. So, ibig sabihin ng weak institutional capacity, mahina yung mga institusyon natin. Kaya ang nangyayari is nagkakaganito tayo. Bigyan ko kita ng classic na example. Kung yung ombudsman natin matino, hindi mo na kailangan ng ICI. Kasi the ombudsman itself, sila nang gagawa ng trabaho na ginagawa ng ICI kasi yun naman talaga dapat nilang ginagawa. Another example would be our own justice system. So kung maayos yung justice system natin, yung DOJ na mismo, ang daming ahensya niyan, laki ng budget ng DOJ. Hindi mo na kailangan ng ICI because the investigation, yung pagsisiyasat, implied na yan na sa trabaho ng DOJ at saka ng ombudsman. The ombudsman itself was created sa saligang batas natin. And yet, makikita natin, Marcos Jr. still needs to create this separate office to do the job ng mga agencies na nabanggit ko kanina. So, kumbaga, makikita natin na talagang merong weak institutional capacity ang ating bansa. So, that is already on top of what is happening sa graft in corruption. So, kumbaga, ano talaga, Jade, tagni-tagni yung problema ng ating bansa at malalim yung problema. At syempre, may mga nagsasabi din dyan na kailangan magbago yung sistema ng gobyerno, maging parliamentary tayo. So meron din mga ganyang klaseng mga proposal para magkaroon ng pagbabago. Pero sa palagay ko, it's much, much deeper than that kasi may mga cultural aspect din yan. Kaya tayo nagkakaganito, Jay. Opo. Speaking of corruption din, Doc, inaasahan din na itong corruption issue na ito ay maaaring magpahina at magpabagal din po sa paggastos ng pamahalaan hanggang sa unang kalahati po ng susunod na taon. Hindi po ba indikasyon po ito, Doc, sa nakikita po ninyo, indikasyon po ito ng kahinaan sa pamamahala kung ang issue ng korupsyon ay nagiging dahilan upang maantala yung paggastos ng gobyerno na sana'y pakikinabangan ng publiko? Oo, alam mo, Jade, malaking porsyento ng ating GDP ay ang gobyerno, yung government spending. Nasa about mga 15% yan ng ating gross domestic product. At kapag nagkaroon ng pagbagal sa paglago ng sektor na yan, dahil nga dito sa mga flood control, corruption issues, magkakaroon talaga ito ng hindi magandang epekto sa paglago ng ating ekonomiya, which in turn will affect our chances of reaching the upper middle income status. So, that is one aspect alone, itong problema na yan. Pero Jade, nandyan din yung spending ng gagaling sa mga consumers. So the consumers mismo, sila mismo ay nag-aalangan sila ng gumastos kasi tinitingnan nila kung anong magiging lagay ng ating ekonomiya, kung magiging mas malalaba ang sitwasyon ngayon kaysa nitong nagdaang taon. Kasi kapag ikaw, halimbawa, may naitabi ka na konti, Jade, ikaw yung mag-aalangang gumastos depending sa kung anong magiging lagay ng ekonomiya. At yan ay magkakaroon ng epekto yan again sa gross domestic product because consumption is around 60 to 65, actually is around 70% ng ating gross domestic product. So malaking factor dyan yung hesitation din ng mga consumers to spend in light of yung kanilang, kumbaga, yung kanilang expectations sa ating ekonomiya na naaapektuhan itong issue sa graft in corruption. Not to mention pa rin, Jade, yung mga foreign investors, yung mga namumuhunan. Sila mismo nagkakaroon ng hesitation na mag-invest sa ating bansa. Makita natin yung datos galing mismo sa BSP na talagang bagsak ang ating foreign direct investment inflows sa ating bansa. Talagang bagsak talaga. Bagsak ang investment, bagsak ang consumer spending, pabagsak ang government spending mo. Ano pa, pang matitira sa atin, mga kababayan. Kaya hindi ko po talaga inaasahan na pagdating ng 2026, ma-reach natin yung upper middle income. Kasi malamang sa malamang, yung paglago ng ating ekonomiya sa darating ng mga quarter, magiging kagaya ito nito mga nagdaan, na nasa around 4% lang. At 4% growth,
magiging tayo ang kulelat, no? Actually, kulelat na nga tayo among dun sa mga comparable economies in the region, no, sa Asia. Yung mga comparable economies, tayo ang kulelat diyan. Naunahan na tayo ng Vietnam. Ano pa bang mangyayari sa atin? Ano pa bang matitira, no? Kaya yung sitwasyon ngayon ni Marcos Jr., he is in a very precarious situation. Kasi yung ekonomiya mismo na ang nagkakaroon ng problema. At kapag ka ekonomiya na ang nagkaroon ng problema at you only have very limited time to fix, magkakaroon po yan ng problema in terms of dun sa kanyang, hindi lang sa kanyang legacy, yung kanyang mismong kapangyarihan. No? Magkakaroon ng problema yan si Marcos Jr. Actually, meron na nga siyang problema in terms of staying in power, no, because of what is going on in the economy. And alam mo, Jade, yung mga nakakapagpabagsak ng gobyerno sa ibang bansa, ay dahil ito sa ekonomiya hindi nila na-handle ng maayos. At ngayon nakikita natin sa takbo, no, sa ating bansa, mukhang itong issue ng ekonomiya unti-unti na, no, na umaapekto ito sa kapangyarihan ni Marcos Jr. to stay in office. Opo, doon sa paghina ng government spending dahil po sa korupsyon, Doc. So nakikita po natin ang lugi dito ay hindi po yung mga tiwaling opisyal, kundi ang bayan, ang mga ordinaryong mamamayan. Alam mo, ganito yan yung mga ordinaryong mamamayan na lumalaban ng patas, ano, yung mga nagbabayad ng buwis, yung mga namamasukan, ano, and then makikita nyo na lang yung pay stub ninyo, inakaltasan na ng buwis, yung mga maliliit na negosyante, no, na lumalaban ng tama, ng patas. Pag magpapile ka na ng tax, nagbabayad ka ng tamang buwis. Ayan nga mga kadita, lahat ko kasi tayo natatapakan, mga malalaking businessman o maliliit man, kaya dito sa kawalang-hiyan ng bank na administrasyon na ito, hindi ho yan mahihinto hanggat sila ho ang nakaluklok. Kaya mga kadit, kung meron ho kayo naging opinion reaction dito sa ating tinalakay, mag-usapan ho yan natin sa comment section. Kaya mga kadit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.